Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Ako palagi ang laman ng usapan sa kalye na maabot ang tina mo ay talagang imposible. Hindi pwedeng maliitin ng mga putante. Ito'y hasang-hasa sa gera, liriko, di kalibre. These bars are rugged and built like Schwarzenegger. Hindi ko mga bibig before I hold you like a paper. Protect your neck, wag pabara-bara. Get your act right or get clapped like Thriller and Manila. Mayayabang na rapper, tumabi kayo dyan. Ilabas na ang payong kasi ito'y maulan. Hindi ito para sa haters na puro lang abang. Mga binibigkas na rin na matinig na laman. So back up, son, before you get blessed. All a bunch of bitches and y'all ain't ready for this. I got them hands to drop you before charges get pressed. I'm rapping 561, so you better not test. New school in old school, nagbabangayan. Pero ang mga ungas hanggang imik lang naman. Ang mga haters sinasabi, sino ba yan? Ako si RM motherfuckers, lahat papalagan. Mga nagyayabang sa music video, looking real fresh. Kaya uwito tong sinain, pati ulam pa next. Huwag kang magmataas before I make you eat brass. Acting like you the shit, mukhang tayo sa grass. Sa public what you claim, and the city you from. Lahat ng babangga sa akin, iiwang duguan. Nagparato sa mukha, trying hard palaban. Umaras ng maangas, pero sumbongero naman. So the fuck down, boy, you ain't ready for this. Hindi pwedeng ihalo ang panis sa quality mix. You be bragging, you got chicks and hardcore clicks. I wanna kick your ugly ass straight back to the streets. These bars too hot to handle. That's what fundamental. Ain't nobody can stop this. It's running like metal. Ito'y pinaghalo-halong kimika. When I catch you in the streets, ika'y mapapadasal. Lahat na susubok sa akin ay lalapagan. Batangas, we don't fuck around. 6 feet underground. Simula pa lang ito, and you thought I was done. I got a different kind of swag, now you know where I'm from. Ako palagi ang laman ng usapan sa kalye. Na maabot ang tina mo ay talagang imposible. Hindi pwedeng maliitin ng mga putakte. Ito'y hasang-hasa sa gera, liriko, di kalibre. These bars are rugged and built like Schwarzenegger. Kasi ako mga bibig before I hold you like a paper. Protect your neck, wag pabara-bara. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po, good evening. Pasensya na kayo, no? Kasi hindi ko na-keep yung promise ko kahapon na ilo-launch ko no, yung dumating sa atin na sabi ko nga, di ba, meron tayong Battle of the HK416, no? Battle of the HK416, kumbaga, aalamin natin, hihimayin natin, re-reviewin natin ang bawat pasikot-sikot dito sa HK416. Ano ba yung HK? Ano ba meaning ng HK, no? Normally, ang HK is nagmula sa Germany, okay? Ang HK na rifle nagmula sa Germany. Ano yan? Heckler and Koch. No, Heckler and Koch, yun ang ibig sabihin ng HK, no? Siguro, si Heckler at saka si Koch ang gumawa ng HK, no? Sila yung nag-design, sila yung nag-originate siya talaga sa Germany, no? So, ito yung mga mil spec, no? Mil spec na unit, military specification. Pag sinabi military specification, ito yung mga unit na ginawa replica ng tunay, replica ng totoo, no? Okay, hindi na natin papatagalin, no? Papakilala ko na sa inyo para mamaya magkaroon tayo ng kwentuhan session, tanungan portion. Mga ka-airsoft, no? Isang paalaala lang, pag nanonood kayo ng ating live, huwag patayo, ihiga nyo. Yan, ihiga nyo siya para makita nyo ng mahusay, makita nyo ng maliwanag yung dinedemo ko, no? Mas maganda yung cellphone pag nakahiga. Yan, ha? Pag nakahiga, then panoorin nyo yung i-demo natin ngayon. Okay? So, this is the HK416. Dalawang klase ito. Meron tayong low-end version, no? Meron din naman tayong upgraded version na tinatawag, no? Hindi, sorry. Bali, tatlo pala to. Okay? Meron tayong low-end version, yung budget meal na tinatawag, no? Hindi ko sinabi kong budget meal, pangit siya, no? Hindi siya gano'n kasi hindi tayo pwede mag-cater ng pangit. Doon tayo sa, ang pinakaayaw lang natin, yung lowest of the lowest, no? Yung pinaka nandun sa ibaba, no? Budget meal na, China na nga, budget meal pa.
then yun, no? Ayun lang pinakaayaw natin. Doon tayo sa quality side, okay? Ngayon, tatlo yung ide-demo ko sa inyo, yung ipapakita ko sa inyo, no? Isa yung budget meal na HK416, isa naman yung mid-class na HK416, then last but not the least, yung upgraded. Yung tinatawag natin na naka-stage 1, palit spring na, at the same time, palit hop-up rubber. Yun yung stage 1 upgrade, okay? Huwag kayong malilito pag sinabing stage 1 upgrade, ano ba yun? Ano yung mga nakasama ron? Palit spring and palit hop-up rubber. Okay? Itong dalawang nakikita nyo na nasa lamesa ko ngayon, ito yung all stock. Wala pang pinapalitan dito. Okay? Pero, yung sabi ko nga sa inyo, meron tayong to. Hinihiwalay ko kasi baka malito ako, maghalo no? Ito yung upgraded version. Yan, okay? Mamaya natin yan. Ipapakita ko sa inyo, i-chrono ko para makita nyo kung ilan yung difference ng FPS niya, okay? The unit, the HK416 Mid-Class Edition. Yan, napakaganda, solid na solid siya, no? Solid na block. Tapos, ang bigat niya, no? Then, this is the Budget Meal Series. Okay, ganun pa rin. Halos wala naman silang pinagkaiba. Kung makikita nyo, parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang nila, yung isa, yung isa, may markings. May nakasulat na HK. Habang yung isa naman, wala siyang markings, no? Kaya siya naging budget meal, it is because walang nakalagay na markings sa kanya, okay? Ito namang isang HK, meron nakalagay na markings. Lapit ko para makita nyo mga kaerso. Ayan, okay. Ito, ayan, kung makikita nyo, parehas na parehas yan, no? Parehas na parehas, ang pinagkaiba lang nila, ito may markings. Ito, wala. Diba? Parehas na parehas, magkamukha, walang pinagkaiba, okay? Ang pinagkaiba lang nila, yung isa, may markings, yung isa, wala. Okay. Pero, regarding sa bigat, mga kaerso, talagang mabigat sila parehas, Talagang mabigat sila. Hindi, medyo hindi itong unit na to, I don't suggest, no? Medyo hindi fit to, lalo na sa mga kaibigan natin na seniors, no? Medyo mahihirapan ang mga seniors dito kasi nga talagang mabigat siya. Okay? So, start natin. Ma'am Sally, pengi naman akong bala na 0.20. Yung accurate talaga. Hindi, yung nakapack na lang. May bawas dyan, alam ko no? Okay, Big Man, ano ba yung sinasabi mong lowest of the lowest? Lucas, pwede mong ilapit ng konti yung camera. Yan, wag mo iikot. Yan. Sige, lapit mo lang. Okay, sige pa. Okay, yan. Okay na yan. Yun. Sige, thank you, Ma'am Sally, Okay, no? Ito yung, Lucas, akin na yung channel natin doon, na lowest of the lowest, no? So, ito, budget meal edition natin to. Pero, hindi siya yung low class. Akin na yung low class. Ayun, nandyan. Hindi yan. Yan yata, yan yung pistol, yung rifle na yan. Ayan, look, yan. Yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi natin mga ka-airsoft na low class, no? Bakit naging low quality, no? Ito, isang klase rin to ng rifle, akin na. Makikita nyo to, ito rifle din to, diba? Ito yung low class na China. Masyadong, China na nga, masyadong sablay ng quality. Makikita nyo yung plastic niya, no? Makikita nyo yung body niya, yung sorry mga ka-airsoft, no? Nasamid tayo. May nakaalala, no? Makikita nyo yung pinaka main body, no? Itong part na to, makikita ninyo, faded na, no? Dati to, color black to. Ganito rin ang kulay nito dati. Pero after 2 years, after 3 years, tingnan nyo yung nangyari, no? So, yan, hindi pinaint yan, hindi sinandpaper yan, pero tignan nyo yung itsura, di ba? Masyadong naging light, parang halos
nag-gray na siya, no? Hindi katulad ng mga magagandang klase na budget meal, ito, katulad nito, makikita ninyo, black na black yan. Black na black yan kahit 2 years yan, kahit 5 years yan, ganyan na magiging color niyan, no? Hindi magpe-fade yan, hindi magbabago yung kulay. Pero tignan nyo to, di ba? Tignan nyo, di ba? Ibang-iba yung kulay, no? Ibang-iba yung quality. Sa handle grip pa lang, ibang-iba na. Sa mga markings, talagang ibang-iba na, no? So, ayan, tignan nyo. Yung pinaka-low, ito yung sinasabi ko sa yung lowest of the lowest. Yan, no? Yan yun. Tignan nyo, talagang, di ba, ang pangit ng body. While this one, napakaganda. Tignan nyo, di ba? Hindi magpe-fade, hindi masasabi natin na hindi magiging ganito kahit tumagal ng 2 years, 3 years itong unit. Okay? Ayun. Yan. Sana nakita nyo, sana naunawaan nyo ng gusto yung ipapaliwanag ko ngayon. Okay? So, ito, ikokrono natin, itetest fire natin, lahat, bubusisiin natin. What good and special about this unit? Okay. This unit, full metal, no? Full metal mula rito sa unahan hanggang dito, maliban lang sa, ano ba to? Buttstock, no? Maliban dito sa buttstock, ang buttstock talaga, normally, mga ano yan, hard polymer or ABS plastic. Okay? Itong buttstock, walang unit na na pati itong buttstock is metal, no? Normally talaga, ABS plastic kahit sa mga real steel, ABS plastic or hard polymer. Ayan, okay? But the rest is full metal as well as sa internals. Internals, ano ba yung internals? Doon pumapasok yung buong gearbox system. Ano yung nando sa gearbox system? Nasa gearbox system, lahat ng peripherals like piston, cylinder, teeth, no? Ano pa ba? Spring, shims, bushing, ayan, mga ganun. Trigger assembly, lahat nandun yun. Nandoon sa mismong loob ng mismong gearbox. Yun yung pinaka-housing, yun yung pinaka-bahay. No? Doon mo matatagpuan lahat ng internals. Doon nakaset lahat yun sa loob ng gearbox. Ano ba yung itsura ng gearbox? Lucas, akin na yung gearbox. Papakita ko muna yung gearbox, no? Meron tayo rito maganda na rin na klase ng gearbox, no? Meron tayo rito ENC Supreme gearbox, meron din tayong ordinary, meron rin tayong Lonex gearbox, pero iabot mo na lang yung pinakamalapit na pwede mong iabot sa akin, Lucas. Papakita ko lang muna kung ano yung gearbox bago tayo mag-start. Yan. Kahit ano dyan, yan, kaya. Ayun, no? Tumuloy. Buksan mo yung kidlat ko. Pagpasensyaan nyo na. Naglolo ko na naman ang aking internet. Ba't lagi na lang ganyan, no? Nakakainis, no? Okay, no? Naglolo ko, Ma'am Sally, ang internet ko. Bakit po ganon, no? Dali, Hindi ko ito, yan. Ayun, tumuloy, no? Okay, no? Sabi ko nga, ito yung itsura ng gearbox. Yan. Ito yung itsura ng gearbox. Yan, Nandyan lahat. Spring, bearing, bushing, trigger, lahat, no? Cylinder, air seal nozzle, lahat ng peripherals na nagpapagana sa unit nyo, nandito. Mapapansin nyo, ito, kung tawagin ito yung gearbox na to, is the quick change. Ayan, no? Quick change, nandyan mo, papalitan yung spring. Hindi mo na kailangan buksan yung gearbox, no? Pero for me, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, I don't consider this quick change, no? Kasi, for me, ang quick change, something na hindi mo na talaga babaklasin. Kaya nga quick, then change, di ba? Pero pag binabaklas mo pa, hindi mo pa masasabing quick change. Ang quick change for me, para sa akin, yung Lonex, no? Kasi yung Lonex, napakadaling i-access. Lonex, King Arms, yan. SRC, yan, ang daling i-access. Gusto mong palitan ng spring, pwede. Okay? Ngayon guys, review and unbox na tayo. Simulan na natin. But before that, sayang, hindi ko nasimulan yung sa una. Kung meron ka dyang kopya. Alin? Yung mga una nagpapa-shoutout. Meron ka ba dyan? Kita mo dyan? Huli na to
Oo nga eh. Yung mga nagpapa-shoutout po nung una, magpa-shoutout po kayo ulit. Pasensya na po, nawala po, no? Nawala kasi internet ko. Hello, good evening, boss. JJ Villanueva, Jeffrey De Leon Del Rosario, Alan Villaris, hello, good morning, good evening. Okay, no? Paano makakuha ng layaway? Pasensya na po, hindi ka na umabot. Sarado na po ang ating layaway installment. Abang ka na lang po next year. Medyo, yung mga layaway, ano yun, lamang doon yung mga mabibilis, no? Yung mga mabibilis, mabilis magdesisyon, hindi yung papatay-patay, kukupad-kupad, no? Pag papatay-patay ka, wala kang aabutang grasya, no? Sabi nga, nagsabog yung Panginoon ng grasya, tutulog-tulog ka, wala kang nasalon ni isa, no? Okay, no? So this is the HK. All stock pa lang po ito. Wala pang upgrade to, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung upgrade din nito. Meron tayong isang in-upgrade eh. Okay? So, start natin. Ito. Press natin to. Ito yung low end, low end version. Ito yung mid-class version. Then, meron tayong upgraded version. Okay? Dito muna tayo sa low end. So, this is the unit. Mapapansin nyo, fully adjustable. Ayan, no? Tabi muna natin to. Fully adjustable siya. Depende sa reach ng arm mo. Kung mahaba yung arm mo, pwedeng naka-fully extend ka. Pero I suggest, wag mo nang i-full extend. So, ayan, ganyan. Okay? Yan. Napakaganda, napakasarap i-maneuver. Kasi, hindi siya ganun kahaba. Pero, para talaga siya sa mga malalakas ang braso. Bakit? May kabigatan talaga tong unit na to. Yun, sasabihin ko na sa inyo, mabigat yung unit, parang tunay, matindi yung unit, matindi yung bakal, matindi yung metal part. Basta, matindi siya. Okay? To adjust this one, press. Okay. Ngayon, para maalis natin to kasi lalagyan natin ng battery, instead of pressing, hatak. Then, slide. Okay, then, abat tayo. Mahigpit siya. Yun. Okay, no? Bago kasi kaya mahigpit. Okay? Then, ito. Nandito yung plug. Ayan. Yung wire. Ayan, yan. Okay? Ngayon, pasok natin yung battery. Okay. Nasaan ang battery? Ayan. Mga ka-airsoft, no? Isang reminder lang. Marami yatang mga bagong airsoft player ngayon na hindi napapaliwanagan ng binibilhan nila, no? Ang battery LiPoly, ito yung upgraded version. Itong battery na to, hindi ito pwedeng madrain. Ayaw nito na nade-drain. Pag nade-drain to, ang tendency, nasisira siya. Okay? Yan, nasisira siya. So, battery, always charge mo lang siya ng 2 hours. After 2 hours, pagpahingahin mo muna. Then, after makapahinga, i-resume mo na lang. Yan, okay, no? Okay, so, patong muna natin to. Ilalagay natin yung battery, okay? Mga ka-airsoft, before tayo mag-proceed, no? Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa, nandyan po yung share button. Share nyo lang po para manalo kayo ng ating special edition tactical knife mula sa ating friend, no? Kasing kapal lang yan ng card, pero ang talim nito sobra. Nasugat ako rito, no? Sabi ko nga sa inyo, tactical knife at saka tactical ballpen by the SRC. Yan, ha? Mananalo kayo niyan, mananalo rin kayo ng t-shirt kung kayo ay mag-share, no? Ayan, mananalo kayo ng t-shirt, ayan, ha? Kung magiging top fan kayo dahil nag-share kayo. Okay? Ngayon, pasok natin ang battery. Pasok natin dito sa tube. Ayan. Parang ayaw pumasok kung gusto, ha? Anyway, saan ba pinapasok? Okay, mali naman pala kasi ako. Okay, pasok ko na lang to. Meron palang compartment dito, sorry. Kaya pala medyo mahirap siyang mabunot. Ayan, okay. Ayun, okay na. Pasok sa compartment. Okay, then, plug natin. Yan,
Okay, na-plug na natin. Then, secure mo lang ang wire. Ipasok mo sa lahat para make sure na hindi siya masusugat, hindi siya magagalusan. Kasi pwedeng, pag nagalusan, nasugat yung wire mo, pwedeng mag-green grounded yung unit mo, no? Okay, yan. Pasok mo lang din, balik mo lang yung takip. Good to go na. Okay, single fire. Then, rapid fire. Okay. Mga airsoft, ulitin ko, itong unit na to is, ano siya, ano ba to? Ang unit na to is hindi pa siya, upgraded. Okay? All stock lang. Ito, kuha tayong bala, bubuhos natin, then ikokrono natin, ha? Okay. Ma'am Sally, target, ha? Okay, then lagyan natin ng accurate na 0.20. 0.20 po. Okay, yan. After that, nalagyan na natin ngayon kamot. Kinakamot normally ang mga ang mga rifle para yung ibinuhos natin maitulak niya papanik doon sa mismong chamber. Okay? Kamot hanggang mapapansin mo, nandiyan na yung bala, nakaumang na, no? Okay, kamot. Okay, Jot Medellin Kabantog, Big Boss, sabi niya, no? Medyo naglalag kayo, sir. Pagpasensyahan nyo na kung naglalag ako, wala akong magagawa. Internet connection po yan, no? Maulan po ngayon, pagpasensyahan nyo na, okay? Okay, good evening, Boss Big Man. Sabi ni Mark Nel, Tech PH. Grabe, oo nga, naglalag. Ang labo. Sa'yo, hindi? Yan hindi naman, okay? Ngayon to, test fire natin, mag-ikokrono rin natin, no? Okay, test fire tayo. Lucas, pakita mo sa kanila yung result ng chrono. Okay, firing tayo, firing. Single fire, hindi pa upgraded to mga kayo pa, mamaya makikita niyo upgraded. Naran? Okay. Single fire. 413. Ilan? 413. Oh, 413, pwede na, not bad. Okay na, masarap ng gamitin yan. 414. 414, then next fire. 415. 415. 415 ulit. Okay, 415. So, not bad for the unit. All stock siya, wala pang upgrade, wala pang binago, wala pang spring na binago, wala pang ginalaw. Napakalakas na, no, na matatawag. Ngayon, firing tayo, firing, single fire. Rapid fire. Sorry, baliktad ako. Ito single fire. Then rapid fire. Sarap, no? Napakalupit, gumuguhit siya, grabe. Tignan nyo mga ka-airsoft, pa. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Kita ba? Kita na yung target ko? Okay, no? Ayan, pakita lang natin. Okay, firing tayo. Firing, ha? Single fire. Dali, kamot muna. Kamot. Okay, single fire. Hindi kita eh. Tapat mo nga rin target, no? Tapat mo konti sa camera yung target. Yan. Yan. Okay, single fire. Doon sa taas tayo, ha? Rapid fire. Yun, napakasarap, di ba? Yan, kitang-kita nyo kung paano niya hiniwa yung ating target, okay? Ayan, okay. Ngayon, ihaharap na natin, ibabalik na natin sa atin yung camera mismo, okay? Ayan. Yun. Malakas yung unit, napakaganda ng response niya. Responsive yung bawat trigger niya, yung bawat firing niya, napakalakas ng unit, no? Pero yung unit na yan, hihina eventually. Bakit? Kung hindi proper ang paggamit mo, okay?
each and every game, okay, tuwing matatapos ka, you need to rest the spring, okay? Release the magazine, standard dyan. Then, next thing to do, clear the chamber. After you clear the chamber, wala nang laman na bala, rest the spring. Lagay mo siya sa rapid fire, press mo siya ng 1 seconds, mga 4 to 5 shots. Ulit. Ulit. Okay. Rest mo ng, rest the spring, press mo ng 1 second, then single fire, then save. Yun yung pinaka-simplest way para i-save, ilagay natin sa pagkaka-rest yung ating unit. Okay? Ngayon, to unit na to, napakasarap, napakalakas, 415 FPS, wala pa po siyang ka-upgrade, hindi pa nabubuksan. What more kung i-upgrade, di ba? Okay, remove lang natin ang battery. Then, pupunta tayo, tatalon tayo doon sa mas high-end version, no? Ano ba yung pinagkaiba nila sa high-end version? Okay. High-end version, doesn't mean na high-end malakas, okay? High-end version, ibig sabihin, mas maganda, unang-una, ang detalye ng unit. Pangalawa, markings. May markings, may tatak, merong naka-imprinta na tatak doon sa unit. Then, detalyado. Ganun din, as well as this, full metal naman, mabigat, mukhang totoo, mukhang malupit. Okay? This is the budget mill HK416. Ito, yung budget mill natin. Okay? Ngayon, jump na tayo doon sa mid-class na HK416. Then, ang isusunod natin is yung upgraded na HK416. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-airsoft, kung makikita nyo, meron siyang markings. Yung isa kanina, walang tatak, pero still, nasa HK family siya, no? Sandali, Paano kaya, ang labo nung ko, hindi ko gano'n silang mabasa. Ba't gano'n? Dito ka, sa mali. Hindi ko alam ba't ganito eh. Ang labo dito sa akin. Doon na lang. Baka sa amin yun. Okay na. Medyo luminaw, no? Okay, so, next natin is the HK416 na mid-class edition. Okay, ganun pa rin. Para ma-adjust to, you need to press. Ayan, nandito. Ayan, okay? Ngayon, para naman mailagay natin yung battery, anong ginagawa natin? Instead of pressing, hatakin natin. Yun. Okay, then, lalabas na rin na naman ang bat tube plus ang tube. Then, ipapasok natin ang battery. Switch, then, ipa-plug natin. Plug lang natin. Okay. Ano yung pinagkaiba ulit nito doon sa HK na budget meal? Yung HK na budget meal, walang markings. Ito, meron. Okay, no? Sana nauunawaan ninyo ang bawat sinasabi ng inyo pong lingkod. Okay, no? Ngayon, meron ng battery yan. Single fire natin. Rapid fire. O yun, sarap, di ba? Ngayon, okay, ito, yung HK416 na mid-class na wala pa siyang upgrade. Okay? Wala pang upgrade. Ibig sabihin, yung spring niya, ganun pa rin. Wala pang binago, hindi pa nabuksan as in. Talagang walang binago. Okay? Maglalagay lang tayo ulit ng bala. Okay. Ikakamot natin para tayong minum. Ay, nako! Grabe! Lucas, buksan mo nga kidlat. Ang dilim eh. Yan. Sana okay na. So, okay, ito, medyo bibilisan ko na lang, pagpasensyahan nyo na ako, ha.
Wala, hindi ko, gustuin ko man kayo i-shoutout mga ka-airsoft. Wala, hindi ko magagawa kasi, nawawala dito sa monitor ko yung mga message nyo kasi yung internet nagre-reset, nawawala, no? Okay, so, chrono test fire natin to, pasok natin. Hamot konti, then firing tayo. Okay, firing, Lucas, chrono. Okay. Naka-on na? Okay, firing tayo. First fire. 429. 429. Wala pang upgrade to mga ka-airsoft ha. All stock pa to, ganyan nakalakas kagad. 434. 434. 0. Wala. Tumama. 527. Ha? 527. Ay, 400. 427. Okay, firing. 427 ulit. Okay. 427 ulit. Oh, 427, 434, 435. Ganun siya kalakas, wala pang upgrade, wala pang bukas, hindi pa nagagalaw, kaya sulit na sulit ka rito. Okay? Ngayon, firing tayo mga ka-airsoft. Firing, single fire. Rapid fire. Lucas, firing. Gusto mo? Sige, firing raw si Lucas. Firing si Lucas. Single fire. Okay, try the rapid fire. Okay, nagkalat ka na. Nagkalat ka ng bala, no? Okay, no? Okay, yan ang nakita nyo, yung all-stock version ng mid-class na HK416. Okay, and now, for the main event, makikita nyo yung naka-stage 1 upgrade ng Big Man na HK416. Release the magazine, clear the chamber, then rest the spring. Paano i-rest? 1 second. Ay, sorry. Lagay sa rapid fire, 1 second. Then single. Then safe. Okay? Yun yung pinaka-easiest way pa rin para i-rest yung spring. Okay, then, pull out ko lang yung battery mga ka-airsoft dahil para makuha natin, dahil ilalagay natin doon sa isang unit, doon sa upgraded version. Grabe, no? Napakalakas ng unit, no? Nakakatuwa yung mga unit ngayon, no? Nakakatuwa na delikado. Kaya kailangan yung airsoft natin mapupunta pa rin sa mga taong responsable. Okay? Ngayon, ito na. Mamaya antayin nyo, di-discuss natin. Maraming nagre-request na ulitin ko raw yung live regarding sa sa COMELEC gun ban rule, no? Yung mga yung mga rules, implementing rules, ganon sa ating COMELEC gun ban. Okay? Ngayon, ito na. Lagay tayo ng 0.20 grams pa rin para sa chrono. Papakita ko. Ay, sorry. Dami naman. Grabe. Pagpasensyahan nyo na, alam nyo ba mga ka-airsoft na wala na akong 0.20. Halos lahat ng bala ko 0.25 na. No? Kaya nagtitipid ako sa BBs, no, na 0.20 kasi pag naubusan ako 0.20, wala akong pang chrono. Ginagamit na pang chrono talaga is the 0.20 BB. Ay, the 0.20 BBs. Okay? Lagyan lang ulit natin para makakapag-chrono tayo nung upgraded version, no? Itong upgraded version. Actually, bago ako sumalang sa live, in-upgrade ko to. Hindi ko rin alam kung gaano siya kalakas, kung gaano kalakas yung ipapakita niyang performance sa inyo. Okay? Ngayon, ito na yung HK416 na upgraded version. Ano ba yung in-upgrade dito? Palit po ang spring nito, palit din ang hop-up rubber. Yan, no? Okay. Same lang siya dun sa dalawa kanina, no? Same lang siya.
Pinagkaiba lang niya, yun nga, may marking siya. Tapos, ditong hawak ko, upgraded version. Okay? Start na natin. Huwag na natin patagalin. Buksan natin yung back part. Okay? Lagay natin yung battery. Sana malakas siya para para hindi ako mapahiya sa inyo kasi baka sabihin nyo hindi naman marunong mag-upgrade pala si Big Man. Di ba? Hindi niya napalakas yung unit. Ngayon, tignan natin, no? Kung ano bang naging, kung anong naging resulta nung ginawa natin pag-upgrade, no? Kung maayos bang puputok, no? Kasi minsan ganyan ako china-challenge ko rin yung sarili ko. Yan, okay ngayon. Single fire. Wow, anak ko. Ibang-iba yung tunog nito. No? Magugulat ang magugulat. Okay? Pasok natin yung magazine. Kamot muna. Pasok. Okay, then kamot. Lucas, chrono ulit. Okay. Single fire. Pakita natin. Single fire. 547. 547. Grabe yan, ha? Ayan, ha? 547. Palit lang ng half-up rubber at saka palit ng spring. Siyempre, meron tayong sikreto na konting modification na ginagawa. Kaya kahit pa paano, nare-reach natin yung mga ganong FPS. Okay, firing. 540. Yan. Huwag mo na alisin dyan, ha? Firing. 547 ulit. 547 firing. 543. 543 firing. 539. 539. Oh, kita nyo? Hindi. Para sa isang rifle na tumungtong ng 500, napakalakas, napakasakit nun. Talagang masosolve ka dun, no? Pero, akin lang, payo ko lang, hindi lagi aasamin natin yung malakas, no? Minsan, may downside din ng pagiging malakas. Tandaan mo, the more na yung unit nilalakasan mo, the more na ina-upgrade mo, the more na possible yung pagkasira doon sa unit. Okay? Possible. Kahit anong tibay niyan, basta hindi ka mapakali, bukas dito, bukas doon, palit ng spring dito, palit ng spring doon, pwede talagang masira yung unit. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, enjoyin nyo yung unit habang stock siya, saka kayo mag-upgrade ng inyong unit pag nakabisado nyo na siya. Bakit? Para alam nyo yung difference ng stock, alam nyo yung putok ng stock niya doon sa upgraded. Para ma-appreciate nyo yung ginawa nyong upgrade. Okay? Kung hindi mo pa siya nakabisado, hindi mo pa siya nagagamit, in-upgrade mo na kagad, dadatnan mo yung upgraded version. Hindi mo ma-appreciate kasi hindi mo naman naramdaman yung lakas niya nung hindi pa siya upgraded. Yun yung difference. Kaya kailangan mga ka-airsoft, damahin nyo muna yung unit nyo, wag pong upgrade ng upgrade. Yan, payo lang yan ng inyong ka-airsoft, no, Big Man. Okay? Ngayon, firing tayo, firing! Single fire! Rapid fire! Grabe, ang sarap! Lucas, firing! Okay, firing natin si Lucas, ha? Okay, firing. Oh. Sige. Tututok ko dun yung camera, ha? Dali. Para tingnan natin. Ayan, ang banatan mo yung babang part, ha? Yung hindi pa sira na part. Oo. Oh, syempre, single fire muna. Bigla ka bang magra-rapid? Okay, firing. Kamot ka muna, kamot muna, kamot. Wala na yatang bala? Sige. Try. Walang bala, lagyan natin. Ayun, wala na nga. Ano ba yan? Nasarapan kasi ako mag-firing. Lagay muna tayo. Okay, pasok mo.
Firing. Sige. Sige pa. Baba. Katamaan mo yung wala pang ano. Kahit lapang mo yan. Yan. Sige. Uy. Okay, rapid fire. Ako. Hindi mo matamaan yung gilid. Sabi ko sa'yo, giliran mo yung papel na ano eh. Okay, rapid fire. Wala. Rapid. Yun, okay, no? Sarap ng unit. Grabe, kaya lang, nagkalat na naman tayo, Lucas. Diba, le? Wawalisan na lang yan. Ayan. Okay, ang sarap ng unit, no? Limited lang ang pieces natin ito, no? Yung HK416 natin. Limited lang, so una-unahan na lang kayo, no? Meron lang tayong 50 pieces nung budget meal at saka 50 pieces nitong mid-class natin, no? Okay, i-re-rest lang natin mga ka-airsoft, no? Release the magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay natin sa rapid, then single. Ulit. Yun, then save. Yan. Siguraduhin lang na every matatapos kang gamitin, i-save mo, lagay mo sa save yung unit, no? Kasi para hindi siya humina. Pag hindi mo siya nilalagay sa save, talagang darating siya sa puntong humihina siya. Okay? Mga airsoft, yun, ito yung upgraded, baka maano tayo malito. Mga airsoft, no? Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Sa hindi pa nag-share, pakishare na po para dumami tayo sa ating community. Okay? Ngayon, dadako tayo sa kwentuhan session. Siyempre, tanungan portion ng tabi mo na to. Ng ating mga ka-airsoft, no? Ano ba yung kwentuhan session, tanungan portion? Ito mga ka-airsoft, yung daily experience namin, no? Yung na-experience namin na karaniwan na tinatanong ng ating mga ka-airsoft, no? Ngayon, kaya kung meron kang tanong, merong gumugulo sa isip mo, itanong mo na, sasagutin natin. But before that, sir, ano po pinakamataas na FPS na mid-rifle? Lahat po mataas, depende sa gusto mo. Kung gusto mong mataas na mataas, kaya kong pataasin. Kung gusto mong matinding-matindi, kaya kong patindihin. Depende lang po sa kakayahan mo, no? Wag mong tanongin, sinasabi ko nga, hindi porket mataas, maganda na. The more na mataas, the more na risky, no? Kaya, ayun, pag-isipan mo rin, okay? Si Mark Mundo, ha? Okay, amazing, sabi ni Aaron Alvarez. Nag-PM ako po, sige, check natin mamaya, sir. Evening, sir. Do you carry spec na arm score? No, hindi po, wala po kami nun, okay? Magkano po pistol nyo? Mag-PM ka po, MM. Yun, andali. Sakit niyan, sabi ni Jasper Silverio. Yes, talagang masakit na lalo na yung 500 FPS na ganon, 500, 530. Napakasakit nun mga ka-airsoft, no? Medyo hindi na healthy pag ganon yung mga assault rifle, tas ganon kalalakas. For me, sa akin lang, point of view ko lang, no? Hindi na healthy. Hindi na tropa ang hanap mo, kaaway na, no? Okay, kaaway na ang hinahanap mo na. Ang ganda niyan, sir, sabi ni Franly Villapuerte Alegre, no? Okay, Dan Francis, okay, Cruz, no? Ronnie Santos pala, sorry, no? Sir Ronnie, no? Ronnie Santos, tagal na wala, ngayon lang nabuhay. Sir Ronnie, pa-share naman ng video natin, ang live natin, no? Hindi ko lang, pero probinsya to customer natin. Good evening po, baka malaman ang budget nila po. Big message ka para malaman mo, sir. Nahuli ako, Big Ma. Yes, maganda to, boss. Sabi ko sa inyo, di ba? Huwag kayong mataranta sa pagpili ng unit. No, huwag kayong mataranta kasi marami tayong lalabas na bagong mga unit, no?
Maraming, no? Kaya, ayun, no? Okay. Ito. Boss, ask ko lang regarding sa HK, gaano kahaba po inner barrel niya? Hindi ko alam. Hindi ko pa sinusukat eh. Wala pa akong idea kung gaano kahaba, no? Wala pang sukat. Okay, hindi ko pa nasilip. Ok na sa akin yung mid muna. Wait ko lang budget, sabi ni Jerry Salvania. No problem, sir. No? Basta pinag-ipunan mo, maganda pa kung pinag-ipunan mo. Kasi, alam mong pag-ingatan yung unit, no? Okay, no? Mga ka-airsoft, no? Suggest ko lang, pag magtatanong kayo, kung magtatanong kayo, dun sana sa wag yung mga question na pabibo, no? Kung magtanong kayo nung makaka-relate naman yung iba, no? Kung magtatanong kayo, tanong nyo yung kapupulutan nung iba, no? Wag yung kayo lang yung nakakaintindi, no? Kasi parang ang lumalabas masyado kayo nagpapabibo, 'di ba? Pero alimbawa, itanong nyo kung paano makakatulong din sa ibang viewers. Yun yung magandang mga tanong, no? Pero kung magtatanong kayo nang medyo hindi naman makaka-relate yung iba, kawawa naman yung iba. Gugugol ako ng oras, sasagutin ko yon nang hindi naman nakaka-relate yung iba, di ba? Kumbaga, ganito, di ba? Kung nag-aaral ka, nagbibigay ng exam yung teacher mo, magbibigay siya ng exam base doon sa idiniscuss niya earlier, di ba? Or kung may exam kayo ng Friday, yung exam nyo nakabase doon sa idiniscuss. Kaya kayo, lahat ng mga estudyante makakasagot, di ba? Pero kung mag-e-exam ka ng wala naman doon sa idiniscuss, hindi kayo makakasagot, di ba? Ganon din, no? Pag magtatanong kayo, make sure sana na yung tanong nyo related doon sa, abot din ng ibang mga viewers, no? Kasi kung magtatanong kayo, yan, tulad nun, di ba? No? Tanong kayo ng makaka-relate yung iba para maging kapaki-pakinabang, di ba? Yon, no? Okay, boss amo, malakas na pistol. How much? Mag-PM ka po, boss. Or gawin mo, manood ka ng ating mga vlogs, no? Kasi marami po kami malalakas na pistol. Okay? Good evening, Sir Big Ban. Ano po estimate price sa M4? Mag-PM ka po. Wala pong estimate, no? Mag-PM ka po para malaman mo. Okay? Okay, mga ka-airsoft, dako muna tayo dun sa pinaka-importante, no? Kasi, di ba nga, gun ban ngayon? Ngayon, sa gun ban, merong mga ibinaba na mga rules na dapat nating sundin. Okay? Babasahin ko sa inyo, then i-elaborate ko sa inyo. Papalawakin natin. Okay? Ito, number 1, guidelines, no? Checkpoint guidelines. Ang tunay na checkpoint ay mayroong dapat uniformadong pulis at opisyal na patrol car na nasa maliwanag na lugar, no? Ibig sabihin nito, dapat yung makikita mo na officer na naninita is naka-uniform. Hindi pwedeng naka-civilian, hindi pwedeng naka-jacket, hindi pwedeng naka-short, no? Kailangan naka-uniform, then suportado sila, meron silang police car, may mobile sila, merong patrol car, official, ibig sabihin marked vehicle, no? Merong nakalagay na police or basta alam nyo na pang pulis yun, yung sasakyan na yun, no? Kailangan yan yung mga number 1 na tandaan ninyo na kailangan makikita ninyo sa mga checkpoint, ha?
Okay? Patrol car at isa pa, nasa maliwanag sila na lugar. Yan. Okay, no? Pangalawa, huminto sa checkpoint. Tama yon. Nagdadrive ka, sige, dire-diretso ka, nakita mo may checkpoint, huminto ka sa mismo checkpoint. Diba? Hinaan mo yung headlights mo. Kumbaga, kung naka-high ka, off mo muna, i-park light mo lang. Diba? Pagbigay respeto yon, no? Kasi syempre, kailangan marespeto rin naman tayo kasi official sila eh, officer sila eh. Kumbaga, nagpapatupad sila ng batas, no? Ang batas ginawa para magkaroon ng kaayusan. Ang batas ginawa para sundin. Kasi kung hindi natin susundin yon, walang magiging kaayusan. Okay? Okay. Hinaan ng headlight, sabi nga, di ba? Buksan ng ilaw sa loob ng sasakyan. Buksan mo yung ilaw, especially kung gabi. Sa loob, di ba? Yung mga dome light, gano'n, buksan mo. Ngayon, especially kung gabi, para makita ka naman nila. Okay? Buksan ng ilaw sa loob ng sasakyan, buksan ng kalahati ang iyong bintana. Ibig sabihin, kahit wag mo naman buksan ng buong-buo yung bintana mo, kahit kalahati lang naman, di ba? Matanaw ka lang nila, matanaw lang nila yung loob mo, okay na yon. Hindi kailangan bulat-latin. Yan, okay? Pangatlo, huwag bumaba na sa sasakyan. Yon ang matindi talaga. Kailangan, huwag kang bababa ng sasakyan mo. Di ba? Huwag kang bababa, huwag kang hahakbang pababa, huwag kang mag-a-attempt bumaba. Kailangan, nandun ka lang sa sasakyan mo, hawak mo yung manibela, hawak mo yung susi mo, hindi pwedeng hingin yung susi, hindi pwedeng hingin yung kahit ano. Okay? Pang-apat, ilak ang lahat ng pinto ng iyong sasakyan. Kailangan sa checkpoint nakalak, no? Hindi pwedeng buksan 'yan, ha? Alam yan ng mga officers natin, no? Ngayon, kailangan alam nyo rin, di ba? Hindi pwedeng buksan yung sasakyan, okay? Visual search lang ang pwedeng gawin. Visual search lang, ibig sabihin, tingin, silip lang. Hindi pwedeng buksan, hindi pwedeng pumasok ang kamay. Ayan ha, ito ha. Hindi pwedeng lumagpas ang kamay ng pulis o anumang bahagi ng katawan nito sa loob ng iyong sasakyan. Hindi niya pwedeng ipasok yung kamay niya sa loob ng sasakyan. Hindi niya pwedeng ipasok yung ulo niya, iumang yung ulo niya, yung kamay niya doon sa loob ng sasakyan. Bawal yon during the checkpoint. Visual inspection lang. Kung may flashlight siya, sipat-sipat, silip-silip, yun lang. Okay? Hindi kanya pwedeng utusan. Okay, no? Hindi kailangan buksan ang glove compartment. Hindi niya pwedeng buksan yon, no? Di ba yung sa loob merong compartment doon? Di ba? Sa passenger side. Hindi niya pwedeng pabuksan yon, ha? Wag kayong magbubukas din, no? Hindi kailangan buksan ang glove compartment. Trunk sa likod. Yung likod, yung trunk, yung mga nakakotse, hindi kailangan buksan yon, okay? Nasa batas yan, ha? Hindi kailangan buksan ang trunk sa likod ng iyong sasakyan o buksan ang mga bag sa loob ng iyong sasakyan, no? Okay, hindi kailangan buksan ang mga gamit, hindi kailangan bulat-latin ang mga bag. Kita nyo? Tayo, advanced thinker tayo. Wala pa man din tayong gun ban. Pero, talagang ang binibigay na natin mga bag, di ba? Kasi, yung bag, nasasakupan ng batas yan eh. Hindi pwedeng pabuksan yan ng kahit sino man. Hindi ka pwedeng utusan ng kahit sino man, lalo na nandun ka sa bahay mo, nandun ka sa sasakyan mo. Tandaan mo mga ka-airsoft, yung sasakyan mo, karugtong yan ng bahay mo. Yung bahay mo, property mo, yung sasakyan mo, property mo. Hindi pwedeng sino man pabuksan ito, bulat-latin ito, kalkalin ito. As well as your bag. Diba? Hindi pwedeng pabuksan ang mga glove compartment, ang trunk, at ang mga bag. Hindi siya pwedeng pabuksan. Okay? 6. Huwag magpapakapkap sa police ops. Hindi ka pwedeng kapkapan. Hindi ka nga bababa ng sasakyan eh, di ba? Kaya, hindi ka makakapkapan. Okay? Hindi ka pwedeng kapkapan.
ano yun, no? Pagkitil sa iyong karapatang pantao yun, no? Para kanilang, basta pagkitil sa karapatan mo na bilang tao, kung papababain ka, kakapkapan ka, bawal yun. Okay? Hindi ka pwedeng bumaba. Okay? Sumagot ng tama. Tinanong ka, sumagot ka ng totoo, ng tama. Diba? Okay? Isang tanong, isang sagot lang. Sinagot ka, anong pangalan mo? Juan po. Bakit ka bumabiyahe ng ganitong oras? Meron lang po akong hinatid na kaibigan. Meron lang po akong hinatid na kapamilya. Wala ka ng marami pang pasikot-sikot, no? Ganon. Isang tanong, isang sagot. Bakit nandito ka pa? Pauwi na po ako ngayon. Tapos, di ba? O sige, mag-ingat ka. Yun na lang sasabihin yan, di ba? Ganon. Okay? Sumagot ng tama, isang tanong, isang sagot lang. Walang pasikot-sikot. Okay? Ihanda ang rehistro at iyong lisensya. Yon, number 1 yon. Siyempre, kailangan registered car at saka lisensyado ka bilang isang driver, no? Number 1 sa i-check yon. Okay? Huwag yung parang nagyayabang ka pa na, oh, sandali sir, bakit makukunin ng lisensya ko? Ano bang violation ko? Wala kang violation. Kaya lang, parte sa checkpoint na i-verify nila yung mga bagay-bagay na yon. Okay? Huwag maging mayabang, ha? Huwag maging mayabang. Maganda ng Xerox at copy ng mga document. Okay? Kung sakasakaling hingan ka ng rehistro, ibigay mo yung Xerox. Hindi pwedeng original copy. Okay? Laging ihanda ang iyong telepono. Lahat naman tayo ngayon, halos lahat tayo naka-smartphone, di ba? Ulit, laging ihanda ang iyong telepono. Pangtawag at pangkuha ng video kung kinakailangan. Okay? Ngayon, sasabihin sa'yo ng pulis, oops, bawal yung ginagawa mo, pwede kitang idemanda. Anong kaso? Di ba? Anong kaso? You're a public servant, you're a public official, you're an enforcer, you're, pinapasweldo ka ng gobyerno. Di ba? Anong bawal sa ginagawa ko? Magkakaroon lang ng bawal, aayaw ka lang doon sa bidyong ginagawa ko kung meron kang ginagawang, illegal. Di ba? Kung wala kang ginagawang illegal, mag-video ka dyan, maghapon, magdamag. Baka yun pang sasabihin mo. Kasi alam mo na wala kang ginagawang illegal. Di ba? Pero kung may ginagawa kang illegal, malamang sa malamang, sasabihin mo, bawal ang mag-video. Pwede kitang idemanda. Anong kaso? Oh, di ba? Ayan. Alam mo, sa totoo lang, kailangan matalino ka rin, di ba? Kasi, bablapin ka Ngayon, bandang huli, lalabas na timang-timang ka, kayang-kaya ka talaga, no? Okay, last but not the least. Ayan, sabi yun, number 9 yun, laging ihanda ang iyong telepono, pangtawag, pangkuha ng video kung kinakailangan. Yan. Okay? I-report. No, yan I-report ang mga lumalabag at abusadong polis. Yan. Binaba, kautusan ng Philippine National Police, Philippine Information Agency, PIAN, PNP, together with the LTO, LTFRB, lahat ng sanghay ng gobyerno na nakakasakop sa mga airsoft para doon sa mga taong hindi capable humawak nito. Yun lang yun, no? Kung ikaw, responsable ka naman, alam mo kung saan, kung pwede ba dalhin ng airsoft, alam mo kung kailan mo dapat dalhin ng airsoft. Ngayon, kung hindi ka capable, hindi ka irresponsible ka, ibig sabihin, mas maganda nang huwag ka mag-airsoft para huwag ka lang mapahamak. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.